Magandang umaga sa lahat, class. Tayo po ay magsisimula na sa ating klase ngayong araw. Naway maging makabuluhan, masaya at puno ng bagong kaalaman ang ating pagtutulungan ngayon. Magsitayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsimula, tiyakin po natin na maayos ang ating silid-aralan. Ang mga kalat ay itapon sa tamang basurahan, ayusin ang mga upuan at lamesa, at linisin ang paligid. Sama-sama nating panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa ating kapaligiran. Ngayon, class, may lumiban ba ngayong araw na ito? Kung wala, tayo ay magsisimula na sa ating talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, may ipapakita ako sa inyong isang video patungkol sa advertisement. Jollibee Chicken Joy! Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Only the best for my family. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting. Jollibee Chicken Joy! Ngayon ay tapos nyo nang napanood ang isang patalastas patungkol sa Jollibee advertisement. Nagustuhan nyo ba ang inyong napanood? Magaling! Ngayon, tungkol saan kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Oo, ito ay patungkol sa Jollibee advertisement. O, mas nakafocus tayo ngayon sa isang patalastas. Bago natin simulan ang talakayan ngayong umaga, ay magsisimula muna tayo sa layunin. Una, sa loob ng isang oras na talakayan, ang 85% ng mga mag-aaral ay inaasahang una, nasusuri ang mahalagang impormasyon sa isang patalastas. Punto, ebidensya at analisis. Pangalawa naman, ay nakapagtatala ng mahalagang impormasyon mula sa isang patalastas. Pagtukoy sa ideya, paglalarawan ng isip, paggalugod sa iba pang detalye, pag-aanalisa at pagtataya ng mga mapanghikayat na salita at pahayag. Panghuli ay naipapaliwanag ang advertisement gamit ang diksyon, estilo, transitional at kohesyong gramatikal at kaangkupan ng salita at ideya nito na nais iparating sa mambabasa. Ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa patalastas. May mga konting ideya ba kayo patungkol sa patalastas o advertisement? Magaling! Ano nga ba ang patalastas? Danilin. Oo, tama ka. Ang patalastas ay isang anyong nagpapahayag na layunin o ipabatid, hikayatin, o kumbinsihin ang mga tao tungkol sa isang produkto, serbisyo, at kaganapan o ideya at paniniwala. Karaniwang itong makikita o mapapakinggan sa iba't ibang media, tulad ng telebisyon, radyo, pahayagan, internet, at maging sa mga billboard. Paano kaya natin mabubuo ang isang epektibong patalastas? May mga konting ideya ba kayo? Tama, magaling. Sa inyong napanood na patalastas, ano ang impormasyon na nais ibigay ng napanood ninyong advertisement? Magaling. Ngayon ay dadako naman tayo sa kahulugan ng advertisement at ating tatalakayin ang mga mahalagang impormasyong dapat nating suriin dito. Unang-una ay ang punto. Ano nga ba ang punto? Ang punto ay ang pangunahing mensahe o panig na gustong iparating ng patalastas. Pangalawa naman ay ang ebidensya. Ang ebidensya naman ay ang mga detalye o eksena sa advertisement na nagpapalakas ng punto. Pangatlo, analysis. Ito ay masusing pagsusuri sa kabuuan ng patalastas. Paano ipinakita ang punto gamit ang ebidensya at kung epektibo ba ito.
Pang-apat naman ay ang pagtukoy sa ideya. Ang ideya naman ay isang tema o aral na nasa likod ng advertisement. Pang-lima ay patungkol sa estilo. Ang estilo naman ay ang paraan ng presentasyon. Kakibat nito ang dramatiko, komedya, emotional at iba pa. Pang-anim o panghuli, ang transitional at kohesyong gramatikal. Ano nga ba ang transitional na gramatikal? Ang transitional ay gumagamit ng mga salitang nag-uugnay ng mga ideya. At ang kohesyong gramatikal, ang kohesyon ay gumagamit ng mga gramatikal na elemento para sa ugnayan ng mga pangungusap. Sa ating pagtatalakay ngayong umaga, may mga natutunan ba kayo patungkol sa advertisement at ang mga impormasyon na dapat nating suriin dito? Magaling. Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain. Ngayon tapos na tayo sa ating talakayan, dadako naman tayo sa ating gawain. Ngayon ay may ibibigay akong worksheet sa inyo. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa napanood na patalastas. Pagkatapos, isalin sa Filipino ang mga mapanghikayat na salita o pahayag na iyong natukoy. Uy, sarap! Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Ano man ang status mo sa buhay, single or it's complicated, pop star or diva, lover na clover. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Lover ng clover, by Clover Finger. Simot sarap kasama ang Clover. Tapos na ba ang lahat? Kung ngayon ay pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. At ngayon naman, dadako naman tayo sa ating pangalawang gawain. Tayo ay may pangkatang pagsusuri at pagsasalin ng patalastas. At kayo ay aking hahatiin sa 5 grupo. Meron akong ipapakita sa inyo ng mga iba't ibang English advertisement sa bawat grupo. Good morning! Time to wake up! It's not easy to get my kids going every morning, but there is something they like getting up for. Nutella! With selected hazelnuts and premium cocoa, a unique and delicious taste. Spreads wonderfully on bread. Nutella! Start your day with happiness. Big work moment? Help achieve healthy skin to own your glowment. Take Myra E. Makeup? Check. Myra E? Check. Ibang confident glow mo, ha? I know, right? May pinaghahandaan? In Myra E na yan. Please give me one more Cadbury. Please. See, it works! Wow. Told you! Should I throw the wrapper? Smooth and milky Cadbury Dairy Milk. Make something good happen. Ang Jollibee Chicken Joy. Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Only the best for my family. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting. Jollibee Chicken Joy. Suriin ang mga ipinakitang advertisement batay sa sumusunod na elemento. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon ay sisimulan na natin ang inyong mga presentasyon tungkol sa advertisement. Magaling class, talagang napakahusay ninyong lahat. Magaling class, bigyan ng 5 bagsak ng palakpak ang isa't isa.
Ngayon ay may mga tanong ako upang mapalalim ang inyong pag-unawa. So, paano nakakaapekto ang punto at ebidensya sa pagiging epektibo ng isang patalastas? Tama. Ito ay nagbibigay linaw at paniniwala. So, bakit naman mahalagang suriin natin ang diksyon at estilo ng isang patalastas? Tama. Magaling, para maunawaan ang layunin at tono. Sa paanong paraan naman nakakatulong ang mga mapanghikayat na salita at pahayag sa pag-akit ng mamimili? Magaling, upang humihimok na bumili. Ano ang papel ng transitional at kohesyong gramatikal sa pag-unawa ng mensahe ng patalastas? Magaling, ito ay nag-uugnay ng ideya para sa malinaw na pag-iintindi. At ang panghuli, mahalaga bang isaalang-alang ang kultura at wika sa paggawa ng isang patalastas? At bakit? Tama, ito ay para sa mga mabisang komunikasyon at pagtanggap. Ngayon naman ay dadako tayo sa maikling pasulit. Pakisagot ang mga tanong, bakit mahalagang suriin natin ang mga patalastas na ating nakikita o naririnig? Magbigay ng isang halimbawa ng mapanghikayat na salita mula sa isang patalastas at isalin ito sa Filipino. Ipaliwanag kung bakit ito nakakahikayat. At ang panghuli, sa iyong sariling pananaw, ano ang pinakamahalagang elemento na dapat isaalang-alang sa paggawa ng isang epektibong patalastas? Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Dahil natapos nyo na ang inyong pagtataya ngayong araw, bago natin tapusin ang ating klase, magkakaroon muna kayo ng takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, maghanap ng isang halimbawa ng English advertisement, maaaring mula sa telebisyon o internet. Suriin ito batay sa mga elementong tinalakay sa klase. Punto, ebidensya, analisis, ideya, mapanghikayat na salita, diksyon, estilo, at kung mayroong transitional at kohesyong gramatikal. Isulat ang inyong pagsusuri sa isang maikling talata at isalin sa Filipino ang isa hanggang dalawang mapanghikayat na salita o pahayag na inyong natukoy. Nakatatapos na tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Naway magkita-kita tayo muli sa ating panibagong araw sa susunod.